Gabi ay nag-crave ako ng siomai at nagulat kami na pagpunta namin dito ng alas 11 ng gabi ay buy one take one pala sila at nagulat ako na buy one take one pala sila. Napa-order ako ng napakarami at yun nga hindi namin alam na kapag 11 plus pala dito sa may favorite namin siomai ay ayun nga may buy one take one sila. At ito naman ay kaninang umaga maaga kami nagising ni Daddy kahit late na kami natulog. Ito na muna kami magbe-breakfast si Daddy at kaninang umaga alam ko nagtatampo sa akin si Daddy at nagtatampo din ako sa kanya. Dahil nga inaaya ko siya magkape tapos sabi ko libre niya ako. Aba, dami-dami sinasabi ni Daddy. Ako pa naman pag nagpapalibre ako kay Daddy yung marami siyang sinasabi. Kung gusto mo manlibre ka. Walang masyadong sinasabi. Kaya naman ako nalang ng libre kay Daddy dahil ayoko nga maraming sinasabi sa akin si Daddy. Pagkatapos namin mag-breakfast si Daddy ay dumiretso na rin kami sa grocery at hindi na rin ako nakapag-video. Dahil ako, busy ako sa pamimili at si Daddy naman habang nasa grocery kami ay busy-busy kakatelepono. Yun na yun talaga ang ayaw ko kay Daddy. Kapag kasama ko sa grocery, walang ginawa kundi magtelepono. Ayaw akong tulungan para hanapin yung mga kailangan naming bilhin. Tapos pag nakalimutan ko, ako nasisisi. Kaya naman kapag ganun ay ako yung nasisisi, sinasabi ko sa kanya, dalawa kaming nasa grocery, ba't ako lang ang masisisi? Ayun lang, nakauwi na kami after namin mag-grocery at ito nga mga bata ay nag-iintay na at buti na lang ay kumain na pala sila. Dahil late na rin kami nakauwi ni Daddy, mga 11 o'clock na rin at buti na lang napakain na sila ng lola nila. At tapos kumain na mga bata ay pumunta sila dito sa may likod bahay, inaya ako ng mga bata. Isang manok namin ay nakakawala na pero nakatali lang at ayun nga kinakain yung mga dahon-dahon dito sa may likod bahay. At itong isa naman napakawalan na itong lalaki at tignan nyo naman ay nagpupumiglas talaga. At ito pala yung mga sili namin, kinakain nila yung mga dahon kaya naman yung mga sili namin ay kalbo na. At itong isang sili namin ay lalaki pa lang pero wala na, yung mukhang hindi na lalaki. Dahil nga kinakalbo ng mga manok namin pero okay lang kahit kalbuhin nila yun. Napakarami rin namin tanim na sili. Kitang-kita nyo naman napakaraming bunga kahit kalbo na. At itong isang manok namin nandito sa may ilalim ng puno ng sili namin at itong dalawang anak ko ay pinapanood lang nila. Mga oras na yan nag-aaway pa nga silang dalawa dahil sa third born hinahawakan yung tali. Sabi naman ni second born, wag mong hawakan para makagalaw na maayos yung mga manok. At itong lalaking manok namin sobrang lakas siyang kumain pero yung babaeng manok namin napakainhin kahit bigyan namin ng bulate ayaw kumain. Pero itong lalaki bago mo pa ibigay ay natuka niya na. Tignan nyo naman talaga diba? Kinakain niya yung mga dahon ng sili namin. Tignan nyo maraming bunga yan. Hindi lang kita ngayon pero marami ng bunga yan. Color green pa lang pero yung mga pula ilan-ilan pa lang. Second born at third born nag-e-enjoy talaga sila nakikita yung manok kapag pinapalabas namin. Nandito lang kasi sila sa may kulungan dito sa may bandang gilid ni second born. Nandun lang sila pero ngayon lang ulit sila nakalabas. At ito nga nagtatalo na naman yung dalawa dahil hinahawakan nga talaga ni third born yung tali. Sabi ni second born okay lang pero ayun nga si third born ayaw talagang tigilan na hawakan yung tali kaya naman sinabi ko ay pwede naman talagang pakawalan yung manok. Hindi niya naman mauubos ganun-ganun kadali yung mga dahon ng sili. Yung manok kain na irita na talaga kay second born tinutukan niya na yung tali niya dahil gusto niya na makalaya talaga ng bonggang-bongga. Pero mahigpit ang pagkakatali sa mga manok kaya naman talaga ay hindi siya makakawala dyan. Itong pala mga manok namin ay galing Masbate, binigay ng tito ko. Nadala ng tito ko dito sa Manila para naman daw ay mangitlog. Makakain daw kami ng native na itlog pero hindi ko alam kung buntis na ba yung babae o ano ba, paano mangingitlog itong mga manok. Ito pala yung ginawa kong kulungan ng mga manok, parang pinagdikit-dikit ko lang siya nagamit yung cable tie. Screen nga pala siya, screen mas ata ang tawag dyan. Nalaganap ako ng kulungan ng manok, wala talaga ako mahanap kahit pumunta na ako sa may sapote na palengke tapos dito sa may Uniway. Lado silang binibenta ng kulungan ng manok pero napagkakaalala ko meron akong alam na nakitang bilihan ng mga